ladies and gentlemen, guten Abend. Hanggang dun lang, wala na ako. Tumira ako dito sa Europe ng matagal pero wala akong masyadong natutunang German. Yung mga yan, Guten Tag, Guten Abend, Ich liebe dich, yun lang yung I love you, Ich liebe dich. Magandang gabi po sa inyo lahat. I am delighted to be here in Berlin to be with you this evening. Maraming po sa inyong lahat sa inyong pagdalo at sa inyong pagsusuporta. At nabalitaan ko nga, kami papasok dito, na may rail strike. Kaya itong iba raw sa inyo, napakatagal ang naging biyahe ninyo. Naku, maraming salamat at kayo'y nagtyaga na makasama kaming lahat. At alam nyo po, hindi lang kaya sasabihin ko sa inyo, pagka kami bumabiyahe, siyempre yung biyahe mahirap, nag-jet lag kami, patuloy, ang schedule namin, medyo masikip, at namin ginagawa, seryoso lahat ang pinag-uusapan. Ngunit lahat kami, tignan mo kung pagka kami nalalaman namin, yung tinatawag na Filipino community, na meeting with the Filipino community, nakangiti na kami lahat. Dahil, siyempre, Pilipino, lagi tayong masaya. So, laging masaya. So, maraming salamat na kayo nagtyaga. Hindi lang para tayo magkasama-sama, ngunit para naman, yung mga, siyempre, homesick tayo. Para tumagal din ako sa abroad, kaya naintindihan ko yan. At kaya naman, nagpapasalamat ako na nagtyaga kayo mapunta rito kahit na medyo mahirap ang naging biyahe ninyo. So as we gather now in this historic city, I'm reminded of the remarkable strength and resilience that defines the Filipino spirit. Thousands of miles away from your homeland, you have brought with you the warmth of our culture, the richness of our tradition, the unwavering sense of bayanihan that binds us together as a nation. Nakakataba po ng puso na marinig ang mga kwento ng inyong pagsusumikap at pag-unlad, tagumpay at pag-asa dito sa Germany. Your achievements and the recognition that you have earned from our German friends are a testament to the excellence that defines the Filipino. Your contributions to the Philippine economy over the years will not be forgotten. Bagong bayani, we call you, and rightly so. In 2023, ang Bangko Sentral ay nakapag-report na ang remittance na pinadala ng mga Pinoy na galing sa abroad ay naabot natin ay record, unprecedented high. Napakataas po, hindi kayo, at umabot po ng $33.5 billion. At napakalaking bahagi ninyo, napakalaking bahagi na niyan doon sa ating ekonomiya. At kagaya ng sabi ko kanina, hindi lamang ang tulong ninyo, ang inyong mga ginagawa para sa inyong pamilya, para for your communities, ngunit talaga naman malaking na itutulong ninyo sa bansa. Hindi lamang sa remittance, at marami pa kayong kontribusyon na ibinibigay. The surge in remittances was bolstered by the strength of the Philippine peso, which magnify the value of these financial lifelines. This administration will make sure that those contributions are matched by reforms and programs that each and every member of your family back home will benefit from. This year, our economy grew by 5.6%. Medyo mas maganda ang ating growth rate ng mga iba't ibang ekonomiya sa ating mga karatig bansa. This cabinet, my cabinet and I, will continue to work hard to preserve and to support the growth of our economy. It is my dream that every Filipino family will have enough food on their table. Each Filipino child will get a good education, will have opportunities to pursue his or her dreams. Each one of us must have a healthy and fulfilled life in communities that thrive on peace and progress. This is the Philippines that we all want to see in the future. Under the Bagong Pilipinas agenda, we will witness a transformational period of growth, progress, and reform. This government is committed to good governance, economic stability, inclusive development. Ito po ay para sa inyo. Isang bagong Pilipinas na puno ng kaunlaran at pagkakataon. Your contribution as overseas Filipinos extend far beyond remittances. You are envoys
Para kayong mga ambassador lahat ng ating kultura. You exemplify the values of family, faith, honesty, hard work, compassion, and solidarity wherever you go. Your presence in host countries fosters, hindi lamang dito sa Germany, kundi lahat ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. At their presence in the host countries fosters goodwill and understanding. It strengthens the bonds between our two nations. It enriches the global community. So no better place to promote our Filipino culture than here in Germany, a melting pot of various cultures from all over the world. Maalala natin, may koneksyon ang Germany sa Pilipinas because it is fitting to remember the legacy of our national hero, Dr. Jose Rizal, who spent a significant period of his life here in Germany. Rizal's stay in Germany not only broadened his own intellectual horizons, but also deepened his understanding of the world and its complexities. His time in this country is a reminder of the enduring bonds between the Philippines and Germany. Like Rizal, I am told that students and scholars from the Philippines continue to come to Germany through the German Academic Exchange Program. These people-to-people exchanges strengthen the fabric of our bilateral relations and contribute to greater understanding between the people of this country and the over 35,000 people here, now living here in Germany. This marks the 70th anniversary of diplomatic relations between our two countries. It's a milestone that underscores the deepening ties and mutual respect between our peoples. But before I go on, hindi ko po maaari pagpatuloy na idagdag ko po na mabanggit na ang inyong kontribusyon ay hindi lamang dahil sa remittance. Alam niyo po, matagal na biyahe po kami ng biyahe at sinasabi namin sa mga ating mga kaibigan sa iba't ibang bansa na mag-invest kayo. Doon, pumunta kayo sa Pilipinas, maglagay kayo ng negosyo roon. Kung may negosyo man kayo, palakihin pa ninyo dahil marami kaming pinaplano. Ang lagi sagot sa amin, walang problema yan. Sabi niya, dahil ang pinakagusto namin na magtrabaho para sa amin ay ang mga Pilipino. Ang Pilipino ay mahusay, mas napakasipag. Ang biro nga sa ibang lugar, ang tawag na nga sa Pilipino, yung mga hari at reyna ng overtime. Dahil talagang kahit tapos na yung trabaho, sige pa rin. At ginagawa, tumutulong unang-una sa kapwa Pilipino. Pero kahit na sino, basta nangangailangan ng tulong, nasa ugali talaga ng Pinoy na tumulong, na napakabait. At sinasabi na mahal na namin ang Pilipinas. Mahal na namin ang Pilipinas dahil sa aming nakilalang mga Pilipino rito. At hindi lamang dahil mabait at masarap na kasama, dahil ang gagaling kumanta. May karaoke lahat sa bahay. At hindi lamang dahil masarap kasama, dahil talagang mahalaga bilang kaibigan. Pag nagkakaibigan ka ng Pilipino, ay sinasabi sa akin, basta't magkaroon ka ng kaibigan na Pilipino, siniswerte ka. Dahil hindi kayo iwanan ng Pinoy, tutulungan ka kahit na gaanong kahirap ang gagawin. Kaya ginagawa ninyong madali ang trabaho namin sa pamahalaan. Nagiging madali ang trabaho namin. Dahil hindi na kami kailangan mong paliwanag na magsabi, dito sa Pilipinas, hindi, alam na namin yan. Oo yan, mahusay yan. Hindi may karanasan kami. Kaya bukod sa remittance, na laging nababanggit na kontribusyon ng mga Pilipino sa Pilipinas, ay ang inyong pagpaganda ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Ang inyong pagtining ng pangalan ng Pilipinas. Lalong-lalo na nung pandemya. At nakita naman ng ating mga kaibigan na beyond ang inyong ginawa ay lampas doon sa hinihiling sa inyo. At nagsakripisyo lahat. Sumikat talaga tayo ng gusto dahil nakita doon lumabas talaga ang kabaitan, ang kahusayan, at ang magandang kultura ng ating bansa. Para doon, ako bilang isang Pinoy na naiwan sa Pilipinas, ay nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa inyong ginagawa para sa ating bansa.
Ngayon naman ay meron tayo, nagse-celebrate tayo, 70th year na ng diplomatic relations natin sa Germany. We commemorate this milestone with all of you living, working, and studying here in Germany, proof of the ever-growing ties and friendship between the Philippines and Deutschland. As we look ahead to the future, let us continue to support and uplift one another. Let us harness the strength of our collective spirit to overcome challenges and seize opportunities for growth and for prosperity. Sama-sama, maitataguyod natin ang bagong Pilipinas para sa lahat ng Pilipino. Saan mang panig ng mundo kayo'y naroroon, our government is committed to supporting our overseas Filipino workers and the broader Filipino community abroad. We are working tirelessly to ensure that you are treated with the dignity and the respect that you deserve. Through various programs and initiatives, we strive to protect your rights, your welfare. We strive to ensure that your well-being and empowerment is assured. Naipatupad po natin ang One Repatriation Command Center, ang 24/7 Hotline 1348 para sa mga nangangailangan ng rescue at repatriation, pati na rin counseling at legal assistance. Patuloy ang ating mga programa sa pag-reintegration para sa mga OFW na bumalik sa Pilipinas, kasabay ng mga bagong programa gaya ng Balikbayani sa Turismo, ang DOT at DMW, Migrant Workers. Para sa inyong mga pamilya, mayroon po tayong OFW Children's Circle, Education and Training Program ng OWA. It's an educational assistance para sa inyong mga anak ninyo na nasa Pilipinas. Marami po ang mga programa ang ating ipapatupad na hinaharap at patuloy po natin pagtitibayin ang ating mga serbisyo at programa para sa inyo at ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. On our political and economic relations, Germany has also been a strong supporter of the Philippines in our quest to keep the waters in the South China Sea open, secure, and peaceful. We both adhere to the rules-based order and seek the cooperation of all nations to abide by the principles of the United Nations Convention on the Law of the Sea, tinatawag na UNCLOS. Dahil nagkakaproblema po tayo, ay may ibang bansa na sinasabi yung ating teritoryo ay kanila pala. At ngunit sa asaan ninyo ay hindi po tayo papayag dahil maliwanag naman na ito ay bahagi ng Pilipinas. During lunchtime, I had the opportunity to convey my and the Filipinos' appreciation for the Germany's support to Chancellor Scholz in our meeting earlier today. Umarap din po ako sa mga negosyante rito sa Germany upang hikayatin sila na pumasok sa Pilipinas at tumulong sa ating ekonomiya at magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Binago natin ang ating batas hinggil sa laki ng porsyento ng puhunan ng mga dayuhan at sa ilang industriya upang sila naman ay magkasabi na may pag-aari sila, ibig sabihin mag-i-invest talaga sila. Nagbibigay po tayo ng insentibo upang magtayo sila ng kanilang mga pabrika sa Pilipinas. Sabi ko nga, kung kulang na ang mga trabahador sa Germany, bakit hindi doon sa Pilipinas sila magtayo ng planta? Marami silang pagpipiliang magaling, masisipag, at mapagkatiwalang manggagawang Pilipino. Setting up manufacturing companies in the Philippines will address the labor shortage Germany is currently facing and will provide our workers jobs which will keep them home with their families. Business, workers, and our countries will both benefit from such an arrangement. We continue to explore avenues for economic growth and employment opportunities both at home and abroad, and to implement programs that will create sustainable livelihood opportunities in the province, reducing the need for many Filipinos to seek employment overseas. At the same time, we are working to strengthen partnerships with host countries to promote fair labor practices and ensure the dignified treatment of our workers. Ang abilidad at galing ng ating mga OFW ay tunay na hindi mapapantayan. Kaya naman, siguraduhin po natin na maayos ang kanilang kalagayan. Tama ang pasahod, may oras sila sa paghinga at bakasyon.
Tinatrato sila ng may respeto at binibigyan ng kaukulang benepisyo na ayon sa batas dito sa Germany at kung saan man ang ating mga kababayan. Sa bagong Pilipinas, ang oportunidad ng bawat Pilipino na magkaroon ng kabuhayan ay ating palalaguin upang kayo ay hindi na kailangan lumayo pa sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong sakripisyo, sa inyong dedikasyon. Patuloy tayong magtulungan at magmalasakit para sa isa't isa. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay kayong mga OFW, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you. God bless you all. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.